Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 6, Form, Personal Data Form, Philippine Statistics Authority, pangungusap na walang paksa, mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang, elemento ng multimedia text, headlines, subtitles at slogans. Narito ang layunin ng ating aralin. Guhitan ang angkop na pandiwa upang mabuo ang pangungusap batay sa focus pandiwa, tagaganap o aktor. Si Marilyn ay nagluluto ng masarap na pagkain para sa pamilya. Ang mag-aaral ay nagbasa, pinabasa ng kwento sa silid-aklatan. Ginawa ang mga inhinyero ng bagong modelong bahay. Ang grupo ay nagpaplano, pinagplanuhan ng proyekto para sa susunod na linggo. Isinusulat ng kwento ang mga manunulat upang aliwin ang mga mambabasa. Narito ang mga susing kasagutan. Ikaw ay isang kalahok sa isang patimpalak sa paggawa ng slogan sa Filipino. Binigyan ka ng iyong guro ng polmularyo na dapat punan ng mga impormasyon tungkol sa iyong sarili upang ikaw ay maging ganap na kalahok. Narito ang polmularyo na ibinigay ng iyong guro. Impormasyon ng kalahok sa paggawa ng slogan: pangalan, apelido, unang ngalan, gitnang inisyal, baitang, pangkat, paaralan, kategorya ng paligsahan, tagapagsanay. Tungkol saan ang polmularyo na pinasagutan? Ano ang unang hininging impormasyon sa polmularyo? Ano ang ikalawang impormasyon na isinulat? Ano ang panghuling impormasyon na isinulat? Paano ba dapat magsulat o magsagot ng polmularyo o form? Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng teksto na may layuning magbigay ng mahalagang impormasyon o kaalaman sa mga mambabasa. Ito ay karaniwang ginagamit sa larangan ng pag-aaral, pamamahayag at iba pang akademikong konteksto. Sa pamamagitan ng tekstong impormatibo, malawakang nailalathala ang mga datos, pagsusuri, pangyayari at iba pang mahalagang impormasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. Ang formularyo o form ay isang dokumento na naglalaman ng mga blankong puwang kung saan maaaring magsulat o pumili ng opsyon. Ang mga form ay maaaring ipamahagi sa ilang sasagot o magpi-fill out ng sabay-sabay. Bago punan, ang bawat kopya ng isang formularyo ay karaniwang magkapareho maliban kung ito ay may serial number. Ang isang form ay nagpapahintulot sa isang organisasyon na mangolekta ng isang pare-parehong hanay ng impormasyon mula sa maraming tumutugon sa isang pare-parehong paraan. May iba't ibang formularyo ang maaaring pinasasagutan. Ilan na dito ay ang formularyo para sa aplikasyon, survey, evaluasyon, order, at maging ang mga form na galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ating sagutan, ito ay isang sinulat, ginuhit, pinakita o tinalang pagsasalarawan ng kaisipan. Dokumento. Pagtatala ng detalye ng isang tao, bagay. Ito din ang proseso sa isang opisyal na talaan o sistema. Rehistro. Mga alituntunin o batas na kinakailangan ng pagsunod. Patakaran. Lugar kung saan isinasagawa ang mga gawain ng isang organisasyon o ahensya.
Tanggapan. Konsepto sa heograpiya na nagbibigay ng estruktura sa pag-unawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Rehiyon. Kaugnay na paksa bilang isa. Nasasagutan ang formularyo batay sa iba't ibang layon, form, Personal Data Form, Philippine Statistics Authority. Ano-ano ang hinahanap ng ating paaralan kapag tayo ay mag-e-enroll? Bakit mahalaga na maipasa natin ito sa ating paaralan? Paano napapakita o naipakikita ang pagpapahalaga sa edukasyon o pag-aaral ang pagbibigay ng ganitong dokumento? Ganyan din kaya ang ginawa ng tauhan sa ating kwento? Ating basahin si Aya sa kanyang bagong paaralan ni Desiree B. Geronimo. Sa isang barangay sa lungsod ng Valenzuela, may isang batang babae na nagngangalang Aya. Bagong lipat sila ng kanyang pamilya sa lugar na iyon dahil sa trabaho ng kanyang ama. Excited si Aya sa kanyang magiging paaralan. Makikilala niya ang mga bagong kaibigan at matututunan niya ang mga bagong aralin. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang magparehistro sa paaralan. Kasama ang kanyang ina, nagtungo sila sa tanggapan ng paaralan upang kumuha ng mga kailangang dokumento. Isa na rito ang PSA birth certificate. Naku, wala pa palang PSA birth certificate si Aya. Nag-aalalang sabi ng kanyang nanay na si Aling Susan. Huwag kayong mag-alala, mayroon tayong tanggapan ng PSA dito sa Valenzuela. Maaaring kayong magtungo doon upang mag-fill out ng form para magkaroon ng PSA birth certificate ang inyong anak. Tugon naman ng guro. Nagtungo ang nanay ni Aya sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority ng Valenzuela. Dito ay binigyan siya ng formularyo na kinakailangan niyang sagutan para sa mga impormasyon ng kanyang anak. Narito ang formularyo o form na sinagutan ni Aling Susan. Pagkatapos sagutan ng PSA form, dali-daling umuwi si Aling Susan sa kanilang bahay at naghintay kung kailan lalabas ang PSA ng kanyang anak. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Aling Susan sa PSA Valenzuela at kinuha ang PSA birth certificate ni Aya. Dumiretso agad siya sa paaralan at ipinasa ang lahat ng dokumentong kailangan. Tuwang-tuwa si Aling Susan dahil nakakuha na siya ng PSA birth certificate ni Aya. Masayang umuwi si Aling Susan sa kanilang bahay at ibinalita ito sa kanyang anak. Anak, nakarehistro ka na sa bago mong paaralan at nakakuha na din ako ng iyong birth certificate. Masayang sabi ni Aling Susan habang ipinapakita ang dokumento, tugon ni Aya. Sabay halik sa kanyang nanay. Maraming salamat po. Tungkol saan ang kwentong binasa? Ano ang naging suliranin ni na Aling Susan at Aya sa kanilang pagpaparehistro? Paano nila ito ginawa ng solusyon? Saan nagpunta si Aling Susan upang makakuha ng birth certificate ni Aya? Ano ang sinisimbolo ng logo sa ibaba? Ano ba ang Philippine Statistics Authority? Ang pangasiwaan ng estadistika ng Pilipinas o Philippine Statistics Authority o PSA ay itinatag sa bisa ng Batas Republika bilang 10625 na nilagdaan ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong September 12, 2013 bilang sangay ng pamahalaan ng Pilipinas na nagkokoordina ng mga patakaran sa larangan ng estadistika sa Pilipinas. Ito ay kalakip ng ahensya ng Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad o National Economic and Development Authority o NEDA at pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa mga senso at survey na ginagawa sa Pilipinas, estadistika ng iba't ibang sektor, pagsasama-sama ng mga piling sistema ng administratibong pagdadala at pagsasama-sama ng national accounts.
Ang mga datos na ginagawa ng PSA ay itinuturing na opisyal na impormasyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Iba't ibang uri ng formularyo ng Philippine Statistics Authority. Birth certificate o application form. Ginagamit ito upang kumuha ng kopya ng birth certificate mula sa PSA. Karaniwang kinakailangan ito para sa mga aplikasyon sa trabaho, pag-aaral at iba pang legal na transaksyon. Marriage Certificate Application Form. Ginagamit ito upang humiling ng kopya ng marriage certificate mula sa PSA. Kinakailangan ito sa pagpaparehistro ng kasal, pagpapalit ng apelyido matapos ang kasal at iba pang mga legal na paggagamitan. Death Certificate Application Form. Ginagamit ito upang humiling ng kopya ng death certificate mula sa PSA. Karaniwang kailangan ito para sa mga legal na proseso tulad ng pag-aayos ng inheritance at iba pang legal na dokumentasyon. Certificate of No Marriage o CENOMAR Application Form. Ginagamit ito upang makakuha ng sertipiko mula sa PSA na nagpapatunay na walang record ng kasal o kasalukuyang pag-aasawa ang isang individual. Karaniwang kinakailangan ito sa mga aplikasyon para sa kasal, pagpapakasal muli o iba pang legal na transaksyon. SANO-Death Application Form. Certificate of No Record of Death. Ginagamit ito upang humiling ng sertipiko mula sa PSA na nagpapatunay na walang record ng kamatayan ang isang individual. Karaniwang kinakailangan ito sa mga legal na proseso tulad ng pag-aayos ng mga dokumento ng namatay na tao. Balikan ang formularyo na sinagutan ni Aling Susan. Isa-isahin ang mga tanong na dapat sagutan dito. Mahalagang marunong tayong magsagot ng mga formularyo ng Philippine Statistics Authority upang makapagbigay ng tama at kompletong impormasyon. Subukang sumagot ng sariling PSA Birth Certificate Application Form. Subukan mo pa. Punan ng impormasyon ang formularyo sa ibaba. Mga impormasyon para sa ID. Pangalan, LRN, baitang, pangkat, guro. Punan ng mga impormasyon ang formularyo. Kaugnay na paksa bilang 2, konteksto, mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang. Ito ay mga larawan na bumubuo sa mga salitang pangrelihiyong, sa mga salitang pangrehiyong pagdiriwang. Suliyap sa pagdiriwang, pagtuklas sa mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang. Ang panrehiyong pagdiriwang ay tumutukoy sa isang masayang pagdiriwang o kaganapan na isinasagawa sa isang partikular na rehiyon o lugar. Karaniwang may kaugnayan ito sa mga lokal na kultura, tradisyon at mga kaugalian ng isang tiyak na rehiyon. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at tradisyon, kaya't may iba't ibang uri ng pagdiriwang sa bawat rehiyon nito. Narito ang ilan sa mga kilalang pagdiriwang sa iba't ibang panig ng bansa. Kadayawan Festival, Davao Region, isang pagdiriwang sa Davao City tuwing Agosto, kung saan ipinagdiriwang ang kagandahan ng kalikasan at ang kultura ng rehiyon. Sinulog Festival, Cebu. Ang Sinulog Festival ay ginaganap taon-taon sa pangatlong linggo ng Enero.
bilang pagbibigay pugay sa mapaghimalang imahe ng Santo Niño at tumatagal ng 9 na araw at kadalasang sikat ang pagdiriwang na ito sa Cebu City. Ati-Atihan Festival, Western Visayas. Ang Ati-Atihan ay isang pista tuwing ikalawang linggo ng Enero sa Kalibo, Aklan. Ito ay karaniwang ipinagdiriwang pagkatapos ng selebrasyon ng pagdalaw ng 3 hari kay Jesus sa Sabsaban, gamit ang makukulay na maskara, uling sa katawan at iba't ibang matingkad na kasuotan. Ang mga taong kaisa sa pagdiriwang ay sumasayaw kasabay ang tunog ng mga tambol at sigaw na hala bira. Panagbenga Festival, Cordillera Administrative Region. Isang pagdiriwang sa Baguio City tuwing Pebrero na kilala sa kanyang mga bulaklak at mga float parade. Pahiyas Festival, Calabarzon. Isang tradisyonal na pista sa Lucban, Quezon tuwing Mayo kung saan pinararangalan ang San Isidro Labrador. Ang mga bahay sa bayan ay dinisenyo ng mga kakaibang dekorasyon na gawa sa mga prutas, gulay at kakanin. Lanzones Festival, Northern Mindanao. Ito ay isang pagdiriwang sa Mambajaw, Camiguin tuwing Oktubre kung saan ipinagdiriwang ang mainam na ani ng lanzones. Pamulinawen Festival, Ilocos Region. Ito ay isang pista sa Lawag City, Ilocos Norte tuwing Pebrero kung saan ipinagdiriwang ang kultura at kasaysayan ng rehiyon. Punan ang talahanayan ng mga impormasyon mula sa binasang teksto tungkol sa mga rehiyong pagdiriwang. Uri ng rehiyong pagdiriwang sa unang column, pangalawa naman, petsa kung kailan idinaraos ang panrehiyong pagdiriwang. At sa ikatlong column, lugar kung saan idinaraos ang panrehiyong pagdiriwang. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano-anong mga panrehiyong pagdiriwang ang inyong nasaksihan? Ano ang nangyayari kung mayroong idinaraos na panrehiyong pagdiriwang? Nagkakaroon ng parada, sayawan, paligsahan at iba pang kasiyahan. Bakit isinasagawa ang mga pagdiriwang na ito? Isinasagawa ito upang ipagdiwang ang kultura, tradisyon at pasasalamat sa mga biyaya. Magbahagi ng sariling karanasan tuwing may pagdiriwang sa inyong lugar. Masaya akong nanonood ng parada at nakikibahagi sa mga gawain sa aming lugar. Ano ang iyong masasabi sa pagdaraos ng panrehiyong pagdiriwang? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang kultura, pagkakaisa at pagmamalaki sa ating rehiyon. Memory Map. Paggawa ng Memory Map, isang graphic organizer ng karanasan sa nasaksihang pagdiriwang. Anong panrehiyong pagdiriwang ang iyong nasaksihan? Magbahagi ng karanasan sa nasabing pagdiriwang. Slogan, pakahulugan. Ipaliwanag ang slogan na nasa ibaba. Magkakaiba man sa pagdiriwang, nagiging isa. Para sa inyong pangkatang gawain, bumuo ng dula-dulaan na nagpapakita ng karanasan sa pagdiriwang ng panrehiyong pagdiriwang. Kaugnay na paksa bilang 3, nagagamit ang mga pangungusap na walang paksa sa pagbuo ng pahayag. Ang pangungusap na walang paksa ay isang pangungusap na hindi naglalaman ng ganap na paksa o simuno. Ito ay karaniwang binubuo ng isang sugnay o di kumpletong pangungusap na may simuno at panaguri, ngunit walang ganap na paksa o buong ideyang ipinapahayag. Mga uri ng pangungusap na walang paksa. Existential. Gamit, nagsasaad ng pagkamayroon at pagkawala. Halimbawa, walang pumayag, may hinihintay pa. Padamdam. Nagpapahayag ng matinding damdamin ng tao. Aray ko!
Sus Mariosep. Pakiusap. Nagpapahayag ng kahilingan o pakiusap. Pakiabot, makisuyo. Temporal, nagsasaad ng kalagayan o panahong panandalian. Petsa, araw at oras. Hating gabi. Umaga na. Sa panahon at selebrasyon, bakasyon na. Labor Day bukas. Modal, nangangahulugan ito ng nais, gusto, pwede, maaari, dapat, kailangan. Pwede bang sabihin? Kailangan mo ba ako? Mga kapandiwa, nagsasaad ng katatapos na kilos o pangyayari. Malimit itong may kasunod na lang o lamang. Kakatawag lang, kakain pa lang. Phenomenal, tumutukoy sa mga pangyayari na tumatalakay sa kalagayan ng kalikasan o pangkapaligiran. Maginaw, umuulan. Mga panawag, isang salita na ginagamit na panawag. Psst! Nene. Pambating panlipunan, magalang na pananalita at ekspresyon na mahalaga sa pagkikipagkapwa-tao. Salamat po. Tao po. Tukuyin kung anong uri ng pangungusap na walang paksa ang mga sumusunod. Maulan kahapon. Ang galing niyang kumanta. Yehey! Wala pang pera. Kainis. Paumanhin po. Hoy! Kakauwing lang ng bahay. Walang pasok. Pakilagay naman. Gamitin sa pahayag ang mga sumusunod na pangungusap na walang paksa. Lumikha ng kawili-wiling dula na kakikitaan ng paggamit ng mga pangungusap na walang paksa. Bigyang diin ang mga pangungusap na walang paksa. Narito ang rubrik sa pagmamarka. Ano ang kahalagahan ng pagdaraos ng mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang sa ating bansa? Mahalaga ito upang mapanatili ang ating kultura, tradisyon at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ano ang naitutulong nito sa pag-unlad ng bansa? Nakakatulong ito sa turismo, nagbibigay ng hanap buhay at nagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Subukang lumikha ng sariling headline patungkol sa pagdaraos ng pagdiriwang na natalakay. Halimbawa, Panagbenga Festival, pinuri sa matagumpay na pagdiriwang sa Baguio City. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng slogan na nasa ibaba. Magsimula sa pag-aaral, magwakas sa pag-unlad, pagpapahalaga sa edukasyon, ang kaakibat. Itala ang mga natutunan matapos ang aralin, gamitin ang pasaporte sa ibaba. Ano-ano ang ideya at kaalamang tumatak sa akin? Ano ang aking naunawaan at realisasyon sa bawat tinalakay? Anong paraan ang aking gagawin upang maisabuhay ito? Pasaporte ng pagkatuto, pangalan, lagyan ng larawan. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng dapat isaalang-alang sa pagsagot ng formularyo ng PSA at mali naman kung hindi. Basahin ng mabuti ang mga tanong bago magbigay ng sagot. Tiyakin na ang mga impormasyon na ibinibigay ay wasto. Maglagay lamang ng impormasyon kung ano ang nais isulat. Maaaring magkaroon ng maraming bura o pagkakamali ang formularyo na sinasagutan. Siguruhing magpakita ng buong pangalan at iba pang kinakailangang detalye. Kung ang tanong ay may limitasyon sa bilang ng salita, huwag itong sundin at magsulat ng maraming datos. Huwag mag-iwan ng mga tanong na walang sagot. Ipasagot sa ibang tao ang formularyo. Bago isumite ang formularyo, balikan at suriin ang mga sagot upang tiyakin ang kompletong pagtugon. Huwag tapusin ang pagsagot ng formularyo. Ipasa ito kung kailan gusto.
Punan ng wastong detalye ang formularyo na nasa ibaba. Magbigay ng impormasyon o datos na tumutukoy sa mga sumusunod na panrehiyong pagdiriwang. Punan ng patlang ng angkop na pangungusap na walang paksa. Patlang, ang ganda naman ng buhok mo. Patlang, bilisan mo ang paglalakad, baka mahuli tayo. Naku, patlang, mababasa tayo. Patlang, tinatawag kita. Patlang, naubusan na ako ng pagkain. Gamitin ang mga sumusunod na pangungusap na walang paksa upang makabuo ng isang pahayag. Gumagabi na. May pagkain. Ang galing. Araw ng Lunes. Walang naiwan. Itay! Kay linis naman. 2:00 ng hapon. May tao. Magandang araw.